Kanasabab ka gina masipag ka sa da'wa. Kana ka ginadahi ka, kana ka ginahalin ka, kana ka ginahafid ka, kana ka ginapasa ka, ginapasambayan ka mo sa 5 ka beses. Di, katulad ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, maliban if mamatay ka sa awa ng Allah azza wa jalla, sa pamamagitan lang ng rahman ng Allah. No. Dahil sa ang tao makakapasok sa Jannah dahil lamang sa awa ng Allah, nararapat na maintindihan natin na damihan natin yung gawaing mabuti natin. Kaginabita katawan, ndo kanugalbak ka, mawamata no rahman wa Allah azza wa jal. Di nagkakatawan. Eh kapan, sa libro ng Manamat, no, nalimutan ko yung exact book na na-mention sa akin ng isa sa akin mga sheikh. Sinabi niya na sa isang libro ay nabanggit doon na ang isang lalaki ay kilala sa paghuhukay ng beer. Paghuhukay ng beer, ano yung beer? Kalut. Ha? Kalut. Yung parigi. Parigi. Iranon sa parigi. Iranon? Yung butas na malaki kinukuha ng tubig. Diyan kilala yung lalaking ito. Okay? Pagkatapos siya ay yumao, namatay. Nung siya ay namatay, yung kapatid niya, so, pag-ali, nung minatay ito, nanaginip siya. Pinanaginipan niya yung kapatid niya. At pinanaginipan niya na ang kapatid niya pumasok sa paraiso. Nung pumasok sa paraiso, nakita niya ang kapatid niya pumasok sa paraiso. Tinanong niya yung kapatid niya, ano ba ang dahilan maadakhalaka Allahul Jannah? Nini kinapaludap lang ka sa surga. Anong dahilan na nakapasok o pinapasok ka ng Allah sa Jannah? Ang sinabi ng kanyang kapatid, dahil sa isang tao na humingi sa kanya ng isang tubig na pinainom niya dito. Isang tao na binigyan niya ng tubig dahil ito ay nauho. Okay. So, kinabukasan, na-realize nung kapatid nung namatay, yung kapatid niya, inaakala niya na paraiso. Bakit? Dahil sa beer. May paghukay ng kalit ng parigyan to. Okay? Pero naisip niya na hindi, dahil pala yun sa ibang gawain. So doon mo makikita na hindi dahil sa yan ang madalas na ginagawa mo at dyan ka kilala na gawaing mabuti, dyan ka mapaparaiso. Di magkakatawan. Hindi galbakang ka na kumang ka no rahman o Allah na ikaludupang ka sa surga. Nakita mo yung kwento na nakapasok siya sa Jannah dahil lang sa pagpainom ng tubig sa aso. Na, paano dahil sa doon siya inabutan ng awan ng Allah at dahil naging mukhlis siya doon at ang puso niya naging totoo kay Allah sa paggawa niya ng gawain na yun, nabigay sa kanya ng Allah ang rahmah at siya nakapasok sa surga, sa Jannah. So, di nagkakatawan, hindi yung galbakang ka, kumang ka no rahman wa Allah azza wa jalla. So, kagina, di ta pakaludop sa surga, ha? Sabab bu, kano, ngining galbakang ka, analayamanan ka, na importante na sisita, at gawin din natin ng lahat ng magagawa natin na paramihin yung maraming gawaing mabuti. Ha? At kabilang sa pinakamalalaking gawaing mabuti na kinaliligtaan ng maraming tao ngayon ay ang da'wa. Da'wa. Niya ba? Alam niyo bakit? Kasi sa kano pamikilan no madakla tao, iniisip nila na ang da'wa, trabaho lang ng mga ustad. Trabaho mo ng mga ulama. Tamat sa panatigin na trabaho ina ng mga balik Islam. Ha? La. Ang da'wa, ito ay trabaho
ng bawat nananampalataya kay Allah at dinadakila ang tauhid ng Allah. O masla ikapakilay ng kakano tauhid mo Allah na pandawa ka. Kagina, ang pinaka-purpose ng paglikha ng Allah sa tao ay tauhid. Ma khalaqallahu al-jinna wal insa illa li ajli tauhid. Hindi nilikha ng Allah ang mga tao at ang mga jin maliban lamang para ipagtibay ang tauhid. Kaya inutos ng Allah an aqimuddin, ang itatag ninyo ang relihiyon. Kaya inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipalaganap ang relihiyon. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sabi ng Allah azza wa jal na magkaroon ng grupo mula sa inyo. Grupo mula sa inyo, siya ng kamili, ipagatris siya ba ng mga Muslim. Wa yaptalun Allah azza wa jal wal takun minkum. It's like Allah is saying that not all Muslim really do this. Kanalangon ang Muslim na panggalbakan nila ninaba. Kagina, so Allah subhanahu wa ta'ala patalon nila, wal takun minkum, make a group amongst you. Be a group amongst you. Magkaroon ng grupo mula sa inyo. Nangin, ngipang nila. Sabi ng Allah, yadu'una ila al-khair. Nag-aanyaya sila sa kabutihan. Yani, lahi. Ilayno, ay ginamit ng Allah a word siya na al-khair. Wal khairu huna bima'na al-Islam. Ha? Kaya maana no khair siya, apatalo ng mga scholar tao, mga mufassirin, ng tubay Islam. Li'an al-Islam huwa al-khairu kullu. Kaginaso Islam ang tubay mapiyatan langon. So, kinatalo no Allah, yadu'una ila al-khair, yani yadu'una ila al-Islam. Ha? Pendaawa silan kanu Islam. Pendaawa silan para ku Islam. Yadu'una ilal khair. Da'wa, yadu'u. Yadu'un. Pendaawa silan para kanu khair. Para kanu Islam. Ya'muruna bil ma'ruf. Nag-uutos sila ng mabuti. Wa yanhauna anil munkar. At nagbabawal sila ng masama. Inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal takun, magkaroon ng grupo sa inyo na maging ganun. As if sinasabi ng Allah, hindi lahat ng mga tao gagawin yun. But be among them. Maging kabilang ka sa kanila. Maging kabilang ka doon sa grupo ng mga tao na sinabi ng Allah na nag-aanyaya sa Islam, nag-uutos ng mabuti, nagpabawal ng masama. Bakit? Dahil tinagurian sila ng Allah sa napakagandang taguri. Tinawag sila ng Allah sa napakagandang pagtawag. Bakit ang sabi ng Allah? Wa ulaika humul muflihun. Dahil sila ang tunay na matagumpay. Paano nito sa Maguindanao? Sila ang tunay na matagumpay. Ha? Katotohanan, sila ang pinakamatagumpay. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hintayin ko iyong tao na pinakamatagumpay. Sabi ng Allah, yad'una ilal Islam, ya'muruna bil ma'ruf, yanhawna anil munkar. Silan so nag-invite, silan so pandawa kanu Islam, nag-uutos sila, patsugos sila sa mapya, pambawal sila sa sa mawag, sa hindi maganda, sa mga masasamang gawain. At sila ang mga taong matagumpay. Sino bang gusto maging matagumpay dito? Sino ang gusto matagumpay? Taas ang kamay. Ha? Langon ta. Subhanallah. O di ka kalinis sa matagumpay ka, kuha ka sa lighter, tutuli kay lima ka. Ha? Kau di ka kasakitan na di ni kay bayo ipulong lima ng ka. Ha? Pero kasakitan ka, ipulong ng kay lima ng ka. Kadwa niyan. Kawawa ka. Hindi ka makapabilang sa mga matagumpay. Okay? So, ibig sabihin, sila daw ang mga matagumpay. Allahu Akbar. So, ito ay isang aya na nagbibigay sa atin ng paunawa kung gaano kahalaga ang gawain na ito. Na hindi lahat, banal po man, banal, hindi lahat ginagawa ito. Hindi lahat ginagampanan ito. Di ba?
Ilan ang kanta ni Pandawa, may manaut po. Ilan lang. Ndukon. Li'annakum, li'annakum qalil. Li'annakum fi'atun minal muslimin. They are just groups. They are just group out of the majority of the Muslims. But be amongst them. That's the word na sinabi ng Allah. Waltakun. Magkaroon ng grupo mula sa inyo. So, siguraduhin mo maging kabilang ka sa grupo na yun na nagsasagawa ng gawain na yun. Kanain niya, galbak ka mga ulama po, mga ustad, katanudi ka, nakasampay, i-Islam siya sa Pilipinas, na kana mga ulama, iminawid siya. Ngin, mga tindiro, mga businessman, ay minawid sa Islam siya sa Pilipinas na mga businessmen. Kaya, ang tubig matalo ko sa lagano, ay man tito, dapat maumbala mga duat, at dapat maging kabilang sa ugali ng mga negosyante, dawa. Nukon, kagina ay nakumasya anin dawa ng mga negosyante. So ay pinakamapya ang mga sifat mo mambo ang mga negosyante na kandawa. Mapad siya kanugal kang kaidawa. Nukon, kamaslagid i-reward ini bagay ng Allah Azza wa Jal sa manamba agalbak. Na ikapan, sinabi sa isang hadith, most of you maybe you know the hadith. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol kay Ali, sabi niya, la an yahdiya bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sabi ng propeta, ang magabayan ang isang tao sa pamamagitan mo ay mas mainam sa iyo kaysa sa kung ano ang pinakamahal na bagay sa mundo. Ngini pinakamahal na bagay sa mundo, taluka. Bag, truck, walay, perfume. Ano na kilay kuwan sa isa ka perfume worth $300. $300,000. Perfume. Ay, $300,000 ang Subhanallah. Perfume po to. So, may mas mahal pa dyan. Pero sabi ng propeta, ang magabayan ang magabayan ng isang tao sa pamamagitan mo, mas mainam ang gantimpala nun kaysa kung anong pinakamahal sa mundo. Ibig sabihin, ang magabayan mo ang isang tao, sa pamamagitan mo, magabayan mo ang isang tao, ay milyonaryo ka, sobra pa sa milyonaryo dito sa mundo. Sobra pa. Okay. Now, what if sa Islamic Center ng Al-Jaliso Saleh, no i-address tawa RH11, kuan, nginan, opisina to. I think part of this barangay, tama? Aulo sa kuan, okay. So, RH11, mag-announce si Islamic Center, o di kayo batatapan, manauti kuan, manauti Al-Jaliso Saleh, batata, bangsa mo ro doon mismo. Niya doon mismo, bangsa mo ro niya. Mag-announce sila sa tigilan na, amay ka adan tao, ama pa Muslim ka, adan 1 million ang ka. Na. Basta magpila ang mga tao. Magpipila ang mga tao mula saan hanggang sa kung saan. 3,000, di ko katawan 4 piece. 4 piece na papila ng mga tao. Kahit pa nga na maliit lang nakukuha dyan. Pero pinipilahan ng tao. 500 pinipilaan ng tao. Ano pa kayang 1 million kung ibibigay sa'yo? Baka yung taga-washing mo ng sasakyan, yung tindira mo sa tindahan, yung servidora mo sa restaurant, yung taga-bantay mo ng tindahan, yung sino bang staff mo dyan at taga-trabahante mo sa bahay, katulong mo sa bahay na hindi Muslim, ay baka dalhin mo lahat sila. Para lang mapamuslim mo. Ndukon, 1 million. La. Pero, ang pangako ng Allah, higit sa 1 milyon. At sinabi ng Allah, ay sinabi ng propeta, ang reward mas higit kaysa sa anong mahal na bagay sa mundo.
Pero ang tanong, bakit po konti ang nagnanais gumawa ng da'wah?